Hi guys! Hi ka! Welcome back to our channel and for today's vlog, hi ka! Magpapa-check up kami sa kanyang developmental pedia. It's a follow-up check-up. And kung hindi nyo pa napapanood yung mga vlog ko about his speech delay, feel free to watch. Ayan sila. Medyo marami-rami yun. So, but for now, let's travel to his developmental pedia and have a check-up on kung okay na ba siya, if he needs further therapy, and so on. So, kung ready na kayo for this kind of vlog, keep on watching! What's your name? My name is Raymond Borges Poblete Jr. How old are you? I'm number 4 po. Hi guys! Para sa mga bago sa channel na to, I'm your Mars Pauline and I do have 4 kids, 16, 5, 3, at saka 4 months old. So this channel is more on motherhood, parenting, travels, food, and everything in between. So kung ganon ang klaseng content na gusto ninyo, consider subscribing onto this channel. And syempre, hit that notification bell na rin para ma-update kayo kapag nag-upload ako. Sa sobrang excitement at sobrang nervyos ko sa pagdating ng araw na ito, nakalimutan kong mag-capture ng video para ma-include dito sa vlog. Buti na lang nag-my story ako kaya ito. Meron akong kuhang very short tip about the clinic. So, 2018, nakilala namin si Dr. Jack Herin kasi na-search ko siya sa mga Facebook groups na developmental pedia dito sa Bulacan. Nag-Zoom meeting kami at na-diagnose niya si Moises na meron siyang communication disorder. Agad-agad niyang sinabi na as soon as possible sana masimulan ang therapy ni Moymoy. But due to pandemic, 2019 pa kami nakapagsimula magpa-therapy. After 3 years, 2023, pinayagan na si Moises mag-enroll sa daycare at tuloy-tuloy na ngang nakagraduate siya sa pagte-therapy niya. Kaya kami bumabalik dito is to reassess Moises kung kailangan niya pa talaga ng therapy. A few moments later. Okay, go! Sama ako sa taas! Scared ako! Ay ko, oh, ayan na. My God, it's so high, anak! Favorite niya yan eh. Bebe, favorite mo yan? Favorite mo yan ah? Oh.
next morning. Good morning, guys! So, yun nga, sabi ko nga sa intro, kahapon, we went to Moises Developmental Pedia to get him reassess kung kamusta na ba siya, and pagpasensyahan niyo na ang aking good morning look because dito lang sa kotse ako nagkakaroon ng peace and quiet. So, dito ko na rin i-vlog yung nangyari kahapon. Pumunta kami sa developmental pedia niya. Bigyan ko kayo ng background. 2018, na-diagnose si Moymoy with speech delay communication disorder. So, anong ibig sabihin nun? Para tayong nanonood ng K-drama without the subtitles or anime na walang subtitle, walang audio, ganon si Moises. Kinakausap namin siya pero hindi niya maintindihan yung gusto naming sabihin. With therapy, shout out Teacher Richard from Dreamcatcher Therapy Center, Haraya, Philippines, na talaga namang pukpukan. Nagsimula kami mag-therapy 2019. Natapos si Moymoy mag-therapy early 2023. So, medyo pukpukan din talaga yung nangyaring pagte-therapy sa kanya. Kasi in-advise na twice a week. Tapos naging once a week. Hanggang sa totally early this year, wala na talaga. And I was just so happy sa progress ni Moises. Tapos nakatulong din kasi na in-enroll na siya sa daycare. So, actually 2022 pala wala na. Kasi in-enroll ko na siya sa daycare. Nung in-enroll ko siya sa daycare last year, parang naging once a month na lang or sobrang dalang na ng therapy. Gradual yung pag-decrease. And then, nakita ko na madali na siyang makausap, ganyan. Minimal na din yung mga red flags na meron siya. So, for those informations, I have vlogged about it here. Lagay ko yung picture yan. And yung link, ilalagay ko sa comment section. So, yeah, sobrang ang laki na nung naging pagbabago within the years na nagte-therapy kami. Fast forward kahapon, tapos na kami. Medically speaking, he doesn't have communication disorder anymore. So, nung sinabi sa akin yun ng doktor, sobrang grabe. Sobra yung saya ko na wala nang disorder yung anak ko. Tinanong ko yung mga concerns ko, like yung attention span niya, and yung kulit niya, ganyan. And it is at par already. Or ang ibig sabihin ni Doc doon ay normal na sa edad niya na 5 years old, yung ganun ka kulit, yung ganun ka hindi nakikinig, ganyan, normal na daw yon. Intellectually, he is advanced for his age pa nga, para na daw siyang 6 years old, kasi para kaming nanonood ng Mini-Miss You kahapon, like, merong mahabang linya, then merong maikling linya. Sabi ni Doc, ano tong nasa taas? Sabi niya, mahaba. Ano yung nasa baba? Hindi mahaba. Yan, mga ganun yung mga sagot ng anak ko. Nakakalurky, manang-mana sa nanay, tsaka sa tatay, di ba? So, wala na siyang communication disorder. He's just a normal child na kailangan lang daw naming mag-read ng book every night. Ayan, nakagalitan si mother. Kailangan pala, every night, pinabasahan talaga natin yung mga anak natin ng libro, which, on our case, medyo guilty talaga ako kasi I'm just too tired to read the book, and personally, hindi talaga ako mahilig magbasa ng libro kasi, as in, hindi ako mahilig magbasa. Hindi ako mahilig mag-aral. Wale. So yeah, it's a wake-up call for us. So, yun, meron na kami ngayong every night magbabasa ng book si Mami, kahit gaano kaikli yan. And the catch here is, at 5 years old, dapat yung kwento mo, ikukwento niya pabalik sa'yo ng tama. Hindi yung tumayo yung bata, umupo yung bata, natulog yung bata. Hindi ganon. So, kung paano ko kwento sa kanya, like, isang umaga, gumising ang bata, nagpunta siya sa school, at doon siya nag-aral. Pagtapos niyang mag-aral, ay, yan, ganon. Kailangan ganon pala. And second thing na sinabi sa amin, and napansin ko rin naman, is very important talaga na wala pong masama sa pagtuturo ng English sa mga anak namin. Kasi guilty kami dyan. Nung ipinasok namin sa daycare yung anak namin, talagang hirap siyang magtagalog. And until now, na nasa big school na siya, nahihirapan pa rin po kami magtagalog. Kasi talagang pag nakakita siya ng grapes, ng ubas, nasasabihin na ay grapes. Hindi po kasi, sabi nga ng doktor, hindi mag-a-adjust ang mundo
para sa atin, sa anak mo. Kailangan ikaw yung mag-adjust. So, again, wala pong masama sa pagtuturo ng English sa mga anak nyo, or kung pinapanood nyo ng English, walang problema doon kasi magkasama tayo. Gusto ko rin na very fluent ang mga anak ko sa English, lalo na umaalis-alis kami. Pero po, make it sure na balanse siya sa Tagalog nila or sa kung ano man yung language sa lugar nyo. So, kung nasa Cebu kayo, Cebuano. Kung Pampanga, nasa yung Kapampangan na salita. So, kami, nasa Bulacan kami, so Tagalog ang salita. So, dapat, kung ano yung galing niya mag-English, ganun din yung galing niya mag-Tagalog. So, kung papanoorin niyo siya ng mga Teacher Rachel, Coco Melon, panoorin niyo din siya ng mga Tagalog na super books. I believe Coco Melon, meron din siyang Tagalog. So, yon, balansehin nyo po para po hindi maging prone sa pagiging, alam nyo yun, hindi niya maintindihan yung salita sa big school. And third, kapag ito personal ko ng advice po, kapag may nakita kayong red flags, like, kunwari, kinakausap nyo yung anak nyo, hindi siya tumitingin sa mata nyo, huwag po kayong matakot magpa-developmentalpedia kasi po, nagulat kami na nagagamot pala talaga itong mga disorders na to. Kasi akala namin, nung nalaman ko, I was really like crying kasi, paano na yung anak ko? Paano na yung future niya? Paano na yung ang daming paano, and I'm so grateful na napadpad kami sa mga tamang doktor. Binigyan ako ng Lord ng tamang, alam mo yon, wisdom to think of what to do. Kaya pinatherapy namin yung anak namin. And right now, wala na nga siyang disorder. So, nagagamot pala po itong mga disorders na to. Kaya kung meron kayong mga nakikitang parang hindi ko gusto or hindi, parang hindi normal yung ganito, ganyan, wag po kayong denial. Wala pong masama magpa-DepEd kasi po, kung wala naman talagang problema yung anak ninyo, hindi naman kayo sasabihin ng pedya na, kailangan nating mag-therapy. So, katulad po ni Thirdy. Si Thirdy kasi medyo makulit siya. So, dahil nga may communication disorder si Moy Moy, pinili ko na mag-proactive na at ipa-check si Thirdy. Sila mismo yung nagsabi, wala pong problema si Thirdy. Normal po yung ganyan kakulit at 3 years old, normal po. At par siya sa age niya. At this time kasi, ang pinaglalaban lang natin is, yung bang ginagawa niya ay normal sa edad nila, or kung may delay man, hindi ganun kagrabe. Like, kung 5 siya, yung nagagawa ba niya ay pang 4.5 pataas? Ganyan. Kasi kung merong 3, kung yung edad niya ay 5, tapos ang nagagawa niya lang ay 3, medyo meron po tayong kailangan i-fix sa bata. Again, feeling ko dahil ito sa pandemic, kasi talagang hindi natuto yung mga bata makipag-communicate sa ibang tao. So, yon. Importante din po talaga yung nakakalabas yung mga bata, nakakapag-playground, hindi puro gadget lang. Kasi ang gadget ay nakakabobo. So, the bobo child comes from the gadget. Hindi, seryoso po. Hindi kasi nakikita ng bata na may interaction. Like, nanonood lang siya, puro lang siya receive ng information. Hindi siya nagbibigay ng information. And very important po na nagbibigay din yung bata. Hindi puro tanggap lang ng tanggap. Nakanganga lang siyang ganon. So, sa totoong buhay, pag kinausap mo siya, nakanganga lang din siyang ganon. Kasi nasanay siya na ang TV, pinapakinggan lang or pinapanood lang, 'di ba? So, yarn. So, again, yun po. Sobrang happy ko lang and I just wanted to share this, journey sa inyo. Kasi, gusto ko lang din talagang madaming ma-influence sa mga mommies dyan, daddies dyan na nanonood na wala pong masama magpa-check up sa developmentalpedia. So, yun lang. That's it for this vlog. Thank you so much for watching. Ang daldal ko today, parang 5 minutes, 10 minutes ako nagdadadaldal. Pero, yan. Thank you so much. And if you are interested with this kind of vlogs, consider on subscribing onto my channel. That's it. Good morning. Bye.